Okay. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Ako, kamusta na po kayo? Sana ay kayo nasa mabuting kalagayan. Alam ko po napakarami sa ating mga kababayan ay nadali na naman itong pag-ulan at pagbaha dahil sa habagat. Talagang nakakagunaw po ng puso na sa kabila ng trilyones na nagastos natin para sa flood control, nagpayaman lamang ang mga congressman at mga senatong, no, sa ating pera. At ngayon, sikat na naman ang Pilipinas. Nakita ko dito mismo sa Europe ang larawan noong basura sa Manila Bay. Alam mo, pag nakikita ko mga dayuhan yan, hindi sila mapaniwala na may lugar sa buong mundo na ang talagang karagatan ay punong-punong-puno ng basura. Wala naman pong offense sa India, pero dati-rati ang nakikita natin mga maruming katubigan ay sa India. Ngayon, kapag maruming karagatan, Pilipinas na po ang iniisip. Hindi naman po in fairness na ito yung unang-unang naging sikat ang Pilipinas dahil sa basura. Ang unang beses po na nagpasikat sa atin ay yung Smoky Mountain. Dahil napahiya nga tayo sa buong mundo, ayun, isinarado ang Smoky Mountain. At sana nga po, wala nang magkaroon ng Smoky Mountain. Dapat po, wala ng Smoky Mountain dahil meron na tayong Solid Waste Management Law na bawal na yan tambakan na ganyan. No? Pero, pagdating dito sa basura sa karagatan, hindi ko alam kung anong dapat isang batas para maiwasan yan. Sa mga Pilipinas, ha? Handa na kayong sumagot pag kayo merong dayuhan na nakita, bakit ang basura niyo nasa inyong karagatan? Sikat na po talaga muli ang Pilipinas dahil dito ng basura natin nasa karagatan. Pero siguro dapat malaman natin bakit nga ba ganyan ang nangyayari despite na trilyones ang ginagastos natin. Well, ang sabi po ni Bangag, kasalanan daw natin dahil hindi naman daw lahat pwedeng gawin ng gobyerno. Sinisi tayo na nagtatapon tayo ng basura sa mga estero. Siguro po kabahagi yan ng problema na tayo mismo hindi tayo nagsasegregate, hindi natin sinusunod yung Solid Waste Management Act. Pero katunayan po dyan, miski tayo nagtatapon ng basura, kung yung pera naman para sa dredging, ginagastos para sa dredging at hindi binubulsa, hindi po mangyayari ito na magkakaroon ng baha dahil parado ang mga rivers at estuaries natin, yung mga tawag sa Tagalog sa river, ako, senior moment, hindi ko na maalala, mga ilog, parado ng mga baha, hindi naman kaya yung mga basura, nadadala nga ng tubig baha dyan sa Manila Bay dahil dyan naman lumalabas lahat ng ating mga ilog. So, bagamat meron talaga siguro na responsibilidad ng mga mamamayan na nagtatapon ng mga basura sa mga estero, ang katunayan kasi, yung mga nangongolekta ng basura, hindi mo naman mahanap kung nasan sila. Ilang beses na ako nakakita ng mga ibang parte ng Pilipinas na tambak-tambak ang mga basura. Bakit? Kaya na po. Dahil pinagkakapirahan, hindi ng congressman, hindi ng senatong ang basura, o hindi ng mga mayor. Sa Pilipinas, kanya-kanyang kubra, kanya-kanyang korupsyon. At yung basura, talaga naman po, racket yan ng mga mayor. Yung pagkakakot at saka yung pag-iimbak, yan po talaga ang pinagkakakitaan ng mga mayors. Pero bukod pa dyan talaga, yung katunayan na linanamon nga ang mga flood control pondo. At yan naman talaga ay sa jurisdiction ng mga congressman at senatong at ng presidente ng Pilipinas. Alam nyo, nakapagtataka, paano masasabi ni Marcos Jr. na siya ang responsable dito sa anti-corruption drive? Samantalang sinabi nga ni Zaldico na siya mismo nagkaroon ng 100 billion insertion na 25 billion ang kinita na binigay sa kanya sa pamamagitan nitong apo ni Bersamin, si Edgar Bersamin. Alam niyo po hanggang ngayon, dapat talaga kung merong honest to goodness investigation at kaya siguro nag-anunsyo ng Senado na hindi na sila makikialam sa flood control scam kasi dapat talaga patawag si Adrian Bersamin. Dapat talaga patawag yung dating DBM Secretary na si Amina Pagdamanan. Dapat talaga ipatawag si E.S. Bersamin mismo dahil dapat naman alam niya kung anong ginagawa ng kanyang mga kamag-anak. Diba? Pag lumabas ang katotohanan dyan at saan namang fully documented na nangolekta ng tokpats itong si
si Marcos Jr. at ito nga yung tinitindigang katotohanan ng Marine A-Field, alam na natin kung bakit pinagtatawanan ng Pilipinas dahil sa basura sa karagatan. Dahil kinurakot ang mga pondo para sana nga magamit yan sa sinasabi niyang waste to energy. Paano ka mag-waste to energy? Pinagkakapirahan nga yung waste collection at saka yung waste disposal. Tapos pinagkakapirahan pa yung mga pang-dredging, no? O, di ba? Paano ka kayo magkakaroon ng solusyon? Ikaw mismo ang problema. Alam niyo, siguro, sa pagkakataong ito, mananawagan ako doon sa pagkamakabayan nila Adrian Bersamin, Amina Pagdanganan, at saka ni Lucas Bersamin. Kinakailangan naman panindigan niyo ang katotohanan na matigil na itong kaplastika ng bangag na sa paraw ang tanging presidente na nanguna sa pagsukpo sa korupsyon. Kaya pala pinakakurakot ang tingin ng taong bayan ngayon sa gobyerno ni Marcos, ever in history. At kaya kung bakit bumabagsak na talaga tayo sa paningin ng buong daigdig pagdating sa issue ng korupsyon. Kasi nga naman, ang Marcos, nasa Guinness Book of World Records na yan. Number 1 sa pandarambong. So ano nga naman ang asahan natin? Bugong Marcos din to. Di ganun din ang gagawin at ganun nga ang nangyayari. Maawa na kayo sa ating mga sarili. Hukbong sandatahan, mga kapulisan. Kinakailangan protektahan nyo na. Kinamamatay na ng taong bayan ng korupsyon. Dahil gunagamit ang pondo para sa flood control, sana maraming buhay ang hindi nawala dahil lamang sa mga aberya, dulot ng pagbabaha. Ganong meron tayong pera na dapat naging depensa ng mga mamamayan. Kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan at kayo ang tinalaga ng saligang batas na maging protektor ng taong bayan. Nasaan kayo? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan dahil sa kaunting allowance na binibigay ng administrasyon na ito? At tayong mga kababayan, wala na tayong ibang sisisihin kundi ang mga sarili natin sa ating kalagayan. Pinagtatawanan tayo ng daigdig dahil sa basura sa karagatan kasi tayo ang nagpuponsinte sa isang bangag, sa isang kurakot na manatili sa pinakamataas na opisina ng ating bayan. Hanggang kailan kayo papayag na pagtawanan ng buong mundo? Sagutin na po natin, tapusin na natin ang mga bangag. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you Philippines, the only country that I have, the only country that I love. God bless the Philippines. Bye for now.